Magandang hapon po. Isang mabilis na review lang po. Naka-timing ako sa Uncle John's, yung dati pong mini stop, no? Tagal ko na pong hinahanap to eh. Ion, electrolytes po ito, advanced electrolyte drink. Yan. Nakalagay po sa nutrition facts, 4 grams po yung total carbohydrates nito. Pero, tandaan niyo po mag-iingat po kayo sa pagtingin-tingin po sa nutrition facts kasi yung 4 grams po na total carbohydrates is for one serving. Yung one serving po, 250 ml. Ito pong bote na to, 500 ml po ito. So, ibig sabihin, kalahati lang po. Kung 4 grams lang po yung total carbs na gusto ninyong intake, dapat kalahati lang po inumin ninyo. Kasi pag nilahat nyo po to, hindi po 4 grams yung total carbohydrates sa intake po ninyo. Pwede po siya madoble, maging 8 grams. So in this experiment, no, kalahati lang po yung iinumin ko para pasok po dun sa sinasabi ko sa inyong personal preference ko na 5 grams and below na total carbohydrates. Kumuha na po pala ako ng baseline blood sugar, 94 po currently. Inumin ko po to since liquid po ito, most likely in 1 hour, makikita na po natin kung hanggang saan po niya patataasin yung blood sugar ko. Conclusion na po tayo dun sa ininom kong ion. Electrolytes po ito, no? Commercialized na electrolytes. That was an hour and 20 minutes ago. Hindi ko na po tinuloy yung monitoring. I'm pretty sure alam niyo na po kung bakit. Nag-start po yung blood sugar ko 94. On the first hour, wala po siya epekto eh. Actually, bumaba pa po siya from 94, nag-86. And then nag-antay pa po ako after 20 more minutes, yung 86 naging 85 pa po. And yung arrow, right after the reading, padiretso na po siya. So, hindi na po gagalaw yung blood sugar ko yan. Kung wala pong choice, no, tapos kailangan nyo pong uminom ng electrolytes, pwede nyo naman po siyang itry. Pero you have to take note, nakalahati lang po yung ininom ko. Hindi ko po alam kung uubusin ko po itong 500 ml, kung mag-iiba po yung resulta. 250 ml lang po yung ininom ko. Pero kung talagang electrolytes po yung gusto niyo, may option po kasi. Napakadali lang pong gumawa ng electrolytes sa bahay. Ang ginagamit ko po is Epsom salt, tapos yung cream of tartar, tapos baking soda. And then minsan, hinahaluan ko po siya ng lemon. So ganun lang po kasimple yun eh. At least sigurado po kayo na wala pong preservatives, walang chemicals na hinalo. And yung proseso, kayo po mismo yung gumawa, di ba? So, hindi po siya dumaan sa proseso sa factory. So, yun po yung importante rin. So, yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye. Reminders lang po, huwag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Di po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So huwag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day.